Bali nangyari po ito nung bago pa lang po kami nagsasama. At kasalukuyan niyang ipinagdadalang tao yung panganay naming anak. Nung mga 7 buwan na yung tiyan niya, ay doon ko pa lang siya nakumbinsi na sa kanila na lang mga anak para may mag-aasikaso sa kanya. 2 lang kasi kami sa inuupahan naming bahay noon sa Pandakan. Medyo may pagkasilosa kasi ang asawa ko. Kung kaya matagal bago ko siya nakumbinsi. Hanggat maaari kasi ay ayaw niya talaga sanang magkahiwalay kami. Buti na nga lang rin at pinakinggan niya yung mga paliwanag ko nung huli. Kaya umuwi kami sa kanila. Nagpaalam muna ako sa trabaho at sinabing ihatid ko ang misis ko sa kanila. Pinayagan naman ako ng boss ko ng 1 linggo. Kung kaya, naihatid ko ang asawa ko. Tawid dagat po yung sa kanila, Sir PB. At bata pa lang ako, ay naririnig ko na sa mga kwentuhan na maraming aswang yung lugar na yon. Pero syempre, kwento lang naman yon at hindi ko pa naman napapatunayan. Kung kaya, hindi ako masyadong naniniwala. At naisip ko rin na nung mga panahong iyon ay mga bata pa kami at madali pang mapaniwala sa mga kung ano-ano. Pero habang bumabiyahe na kami ng misis ko papunta sa mismong bahay nila, ay binanggit ko ang tungkol sa bagay na iyon. Tinanong ko siya kung totoo bang maraming aswang doon sa kanilang lugar. Tumingin lang ito sa akin at hindi sumagot. Sabay ibinali ng tingin sa mga taong kasakay namin sa jeep. Kung kaya, naunawaan ko kaagad yung pananahimik niya at medyo nahiya ko dahil napalakas yata yung boses ko sa pagtatanong at marami ang nakarinig. At napansin ko sa kanilang mga mukha na hindi nila nagustuhan yung pagtatanong kong iyon sa asawa ko. Kaya buong biyahe namin ay tahimik lang kami ng misis ko at talagang naiilang ako. Bakit pa kasi napalakas yung pagtatanong ko? Hindi ko rin naman kasi akalain na big deal pala yun sa kanila. Hindi ko man lang muna naisip na maaari nilang ikagalit yon. At bakas na bakas ko yung galit sa kanilang mukha, lalo na yung isang lalaking nakaupo sa may dulo na para bang gusto na yatang manakit. Kaya nang minsan akong mapasulyap sa kanya ay hindi ko na talaga inulit pa. Kaya sa buong biyahe talaga namin mag-asawa ay kapwa lang kami tahimik. Nang bumaba na kami sa jeep ay may nilakad din kaming halos 300 metro bago namin narating yung bahay nila. At nagsusolo lang iyon. Magkakalayo ang mga bahay doon. Kaya may mga malalawak na bakuran. Lumaki ako sa Maynila kaya bagong bagay para sa akin yon. Lumaki ako sa maingay at nagsisiksikan na lugar. Medyo madilim pa nang dumating kami sa kanila at inabangan kami ng 2 niyang kapatid doon sa may kanto. Mababait naman sila, lalong-lalo na ang mga biyanang ko. Yun nga lang, hindi maganda yung naging karanasan ko doon sa kanila. Una akong nakaramdam ng kakaiba nung 2nd gabi na namin sa bahay nila. Di ko rin maipaliwanag kung bakit bigla na lang nag-iba ang pakiramdam ko noong mga oras na iyon. Pareho na kaming nakahiga noon at papatulog na. Nakapikit na nga ako noong mga sandaling iyon. Pero dahil nga sa
kakaibang pakiramdam na yon, kung kaya napamulat ako. Ilang sandali pa ay may kakaiba akong tunog na narinig. Mahina lang yon, at hindi yon pamilyar sa akin. Kasabay noon ay parang mayroong kumakalikot sa dingding. Yung bahay kasi nila, yung kalahati ay hollow blocks, habang yung kalahati naman ay yari sa kahoy. Maaari naman sana ako mag-isip ng iba na maaaring lumika ng mga ingay na yon. Pero ewan ko ba, bakit masama talaga yung kutob ko? Pero nanatili lang akong tahimik at hindi umaalis sa kinahigaan ko. Hanggang sa narinig ko ang tatay ng asawa ko na umubo. At parang naroon siya sa may sala. Maya-maya, narinig kong bumukas yung pinto at bigla siyang sumigaw ng malakas sa kanilang lingwahe. Di ko naintindihan yung sinabi niya pero halatang galit ito. Kapag kinakausap naman kasi nila ako ay sa wikang Tagalog. At parang may binanggit siyang pangalan. Matapos iyon, ay nawala na yung mga tunog doon sa may dingding. Dahil sa pangyayaring iyon, ay lalong lumakas ang kutob ko na mayroon ngang nangyayaring hindi maganda. Noong ikatlong gabi na namin doon, habang nasa labas ako at naninigarilyo, dahil katatapos lang namin kumain, ay may naaninagan akong tao sa di kalayuan. Nung una ay hindi pa ako sigurado dahil medyo madilim. Pero nung huli ay humugis talaga yung figura niya. Kaya nasiguro kong iyon ay tao. Kaya di ko naman masyadong binigyan ng pansin dahil naisip kong baka may pupuntahan at napadaan lang. Pero nagulat ako at muntik na talagang mapasigaw nang may pusang bigla na lang sumulpot sa kaliwang bahagi ko. Sa inis ko ay pinato ko iyon ng hawak kong sigarilyo at mabilis na iyong umalis. Kinilabutan talaga ako kaya pumasok na agad ako ng bahay dahil bihira talaga akong makakita ng pusa na itim ang kulay. Naupo akong sandali sa may sala. Maya-maya, dumaan ang asawa ko at sinabing mauuna na siya sa silid namin. Katatapos lang niyang maghugas ng aming mga pinagkainan. Sinabi ko naman sa kanya na susunod na rin ako. Tumayo ako at nagpunta muna sa kusina para uminom ng tubig at para magsipilyo. Nang bigla akong napaatras dahil naroon na naman yung pusa at nakatitig ito sa akin. Nakala mo ba'y may isip talaga? Binugaw ko ito pero hindi man lang ito natinag. Ni kumurap nga ay hindi ko nakita. Kaya kumuha ako ng maaari kong may ipanghampas sa kanya at ang nadampot ko ay walis tingting. Na hindi ko pa nga iyon naiaangat ay mabilis na itong umalis. Kaya itinuloy ko na yung bala kong pagsisipilyo. Nang matapos ako ay pumasok na ako sa aming kwarto. Nang humiga ako ay napansin ko tulog na ang asawa ko. Ipinikit ko ang aking mga mata pero sa tuwing gagawin ko yon ay nakikita ko yung pusa na nakatitig sa akin ng masama. Kaya tumitig na lang ako sa bubong habang nagpapanto. Walang kisame yung bahay nila, kaya kitang-kita ang mga kahoy mula doon. Hanggang sa bigla na lang bumukas yung bintana at naramdaman ko yung malamig na simoy ng hangin. Kung kaya, agad akong napalingon naman doon. At nagulat talaga ako
nang may nakita akong may nakatayo doon. Isang babae na may mahabang buhok at nakatingin siya sa amin. Na kahit nakatayo lang siya doon noong mga oras na iyon, ay matatakot kang talaga. Nanlilisik yung kanyang mga mata at siya ay nanginginig. Maya-maya, narinig kong muli na lumabas ang tatay ng asawa ko at galit na naman ito nagsisigaw. At bigla na lang naglaho yung babae. Kaya bigla akong napaisip kung totoo bang may babae doon o namamalikmat na lamang ako. Kasi sa isang iglap lang, bigla lang yung nawala. Noon lang talaga ako nakaranas ng ganon. Kaya halos hindi talaga ako makapaniwala. Pero alam ko sa sarili ko na nakita ko talagang nakatayo doon yung babae. Kaya nag-alala ako para sa asawa at anak ko. Paano na lang kung bumalik na ako sa Maynila? Tulog mantika pa naman ang misis ko. Kaya nang sumunod na araw ay nagpasya na akong sabihin niyon sa kanila. Naisip kong bahala na kung pagtawanan man nila ako. Ang mahalaga ay masabi ko. At hindi ko inaasahan din naging reaksyon nila. Dahil katulad ko, ay nabahala din sila at pinaniwalaan nila ako. Kaya kinahapunan noon, nang patakip silim na, ay napansin kong inipon nila yung mga tuyong dahon at sanga, sabay sinigaan. Nagsindi rin sila ng mga sirang tsinelas sa bawat tumpok na kanilang sinindihan. Paliwanag nila sa akin nang ako'y magtanong. Itatabo ito ng mga usok yung mga aswang pagkat ayaw nila ng amoy noon. Nang marinig ko yun mula sa kanila kahit paano, ay medyo napanatag ako. Pero hindi pa rin pala yun sapat. Dahil lang mga madaling araw ay bigla na lang akong nagising. Dahil na naginip ako ng masama. Nakita ko sa aking panaginip yung napakalaking pusa na mayroong kagat-kagat na sanggol. Tangay-tangay niya iyon. Hanggang sa bigla na lang itong maglaho sa isang dako na napakadilim. At nang magmulat ako ng mata ay talagang napasigaw ako ng malakas. Dahil nakakita ako ng isang tao na nakapatong dun sa mga kahoy sa itaas. At parang iyon din yung babaeng nakita ko na nakatayo sa may bintana nung nagdaan. Biglang nagsipasukan sa kwarto namin ang mga biyanan at kapatid ng misis ko. Nung nagkakaingay na ay doon palang nagising ang asawa ko. At tulad nung una ay bigla na lang naglaho yung babae nang ibalik ko ang aking paningin doon. Itinuro ko pa sa kanila kung saan ko nakita yung babae at napansin naming nakabukas na yung aming bintana. Nangingintab yung mga braso ng babae. Tandang-tanda ko yung pagkat napatitig talaga ako sa kanya. Buti na lang at nagising kagad ako dahil sa masamang panaginip na iyon. Kung hindi, ay baka kung ano na ang nangyari sa mag-ina ko. Na para bang binigyan ako ng babala at siyang gumising sa akin. Kaya mula noon, sa tuwing may mapapanaginipan ako, ay hindi ko na lang iyon basta binabaliwala. Dahil alam kong may ipinapahiwatig sa akin yon. Nung huli ay nagpasya ang mga magulang ng misis ko na ilipat muna siya pansamantala doon sa bahay. Nakatabi ng bahay ng kanilang panganay. Kasama niya doon ang dalawa niyang kapatid at madalas na lang bibisitahin
ng mga biyanang ko. Dahil malapit na akong bumalik noon ng Maynila. Pero bago pa ako umalis, inaisama pa ako ng biyanang ko at mga kapatid ni Mrs. Sa bahay, nung hinihinala nilang umaaswang sa asawa ko, may nakita kasing papirasong tela na naiwan dun sa mga kahoy sa itaas at pamilyar sa kanila yung damit kung saan kabahagi yung tela na iyon. Matagal kaming naghintay sa labas ng bahay ng babae at parang wala talaga itong balak na harapin kami. Maayos pa nung una na nagsasalita yung biyanang kong lalaki na nakikiusap na sana ay tantanan na niya yung asawa ko. Pero hindi talaga ito lumabas. Ngunit nung tumalikod na kami at aalis na sana, ay tsaka naman namin ito narinig na nagsalita at sinabing wala daw siyang dapat na ipaliwanag sa amin. Sinabi ng biyanang ko sa kanya na sapat na yung papiraso ng tela na naiwan sa bahay na no'y hawak niya sa kanyang kamay para parusahan umano yung babae kapag kanya itong ibinigay sa manggagamot. Kaya tigilan na umano niya yung asawa ko. Hindi na muling sumagot pa yung babae. Kung kaya, umalis na rin kami ng biyanang ko kasama ang mga kapatid ng asawa ko. Bumalik ako sa Maynila at nagtrabaho. Nagpapadala na lang ako dun sa kanila tuwing sahod ko. At awa naman ng Diyos, nakapanganak ng matiwasay yung misis ko at pareho silang ligtas ng anak ko. Mula naman daw kasi nang umalis ako ay wala nang naramdaman ng asawa ko na kakaiba. Nangyari po ito, maraming taon na rin po ang nakalipas. Bata pa po siya ng mga panahon ngayon. Nakatira sila noon sa baybay. At pangingisda ang pangunay nilang ikinabubuhay. Minsan ay bigla na lang dumating sa lugar nila ng mga tao. Sakay ng kanilang mga bangka. Bali 7 bangka ang dumaong sa dalampasigan nila nung araw na iyon. Ang isa sa mga nabanggit na bangka ay malaki, habang yung 6 ay maliliit lang na bangka na naglululan ng 5 katao bawat isa. Nang makaharap nila ang mga ito, ay nalaman nilang galing pa pala sila sa malayong lugar. At ang nais nila ay ang makipagkalakalan. Pero nung mga panahong iyon ay taghirap doon sa kanilang lugar. Wala sila gaanong nauhuling isda. At halos lahat ng naninirahan doon ay pawang mga pobre lamang. Wala din naman silang mga magagarang kagamitan o di kay mga pag-aari na masasabing may mataas na uri at talaga para ipangkalakal sa mga dumating nilang panauhin. Kaya sinabi na lang nila na sa kabilang bayan magpunta, pagkat di hamak na mas nakakariwasa ang mga tao doon kumpara sa kanila. Sumang-ayon naman ang mga ito, ngunit nakiusap na kung maaari ay doon na muna sila magpalipas ng gabi. At doon na lang rin muna nila iiwan pansamantala ang kanilang mga bangka. Pumayag naman sila pagka napansin nilang mababait naman ang mga ito at mapagkakatiwalaan. Hapon pa lang ay naging abala na ang halos lahat. Ipinaganda kasi nila sila ng makakain sa abot ng kanilang makakaya para mabigyan ng kasiyahan yung kanilang mga panauhin. Nag-ambag-ambag silang
magkakapit-bahay. Habang yung mga bagong dating naman ay hindi rin nagpahuli. May ibinaba sila na kahon-kahong pagkain at inumin mula sa malaking bangka. Kung kaya nung gabing iyon ay nagkaroon ng kasiyahan at salo-salo. Mga inimbak na karne ang karamihan sa pagkain ibinaba nila mula sa bangka. At nagustuhan din ng mga taga roon sa kanila yung alak na dala ng mga ito, na noon pa lang sila nakatikim ng ganong kasarap na inumin. Sa itaas ng malaking bangka ay nakikita nila ang isang maputi at magandang babae na nakamasid lang sa kasiyahang nagaganap. Hindi ito bumaba o tumapak man lang sa lupa. Hindi rin ito nakisalamuha at nakipagkasiyahan sa kanila. At para bang nakontento na ito na mapanood lang sila mula dun sa itaas. Habang lumalalim ang gabi ay mas lalo namang sumasaya. Halakakan dito, sayawan doon. Mayroon ding mga kumakanta habang wala silang tigil sa pagkain at pag-inom. Napuno ng mga masasayang tawanan ang kahabaan ng baybay. 3 malalaking siga ang naglalagablab na nakailera. Kung kaya nagliwanag talaga ang kanilang lugar. Hanggang sa unti-unti nang lumamlam ang liwanag na nagmumula doon sa paglipas ng oras. At kasabay noon ay isa-isa na ring nakatulog ang halos lahat ng tao dahil sa kalasingan. Na kanya-kanya na lang silang pwesto doon sa buhanginan, na tila ba kung saan na lang abutan ng matinding antok ay doon na lang rin sila nahihiga. Mabilis na lumipas ang ilan pang mga oras. Nang magising ang nooy, bata pang Sintyang para sana umihi, ay nagtaka siya nang mapansin niyang tumahimik na sa labas ng kanilang bahay. Kung kaya nainganyo siyang sumilip upang alamin. Itinikit niya ang kanyang mukha doon sa dingding at dahan-dahang sumilip sa butas. Nakita niya ang maraming tao na nakahiga at mahimbing na natutulog sa iba't ibang bahagi ng dalampasigan. Nang iba ay nakita niyang may mga hawak pang bote ng ininom na alak. Hanggang sa mapadako ang kanyang mga mata doon sa malaking bangka. At nakita niya yung babae na nakatayo pa rin doon. At tila ba manghang-mangha ito na tinititigang mabuti yung bilog na buwan. Hanggang sa ikinumpas na nito yung kanyang isang kamay. At nakita ni Insyang na mabilis na nagtalunan ang di niya mawaring mga nilalang mula doon sa sasakyang pandagat na iyon. At nagmamadaling dinaluho yung mga kababaryo nilang natutulog. Di nagtagal ay napuno na ng mga nakakakilabot na sigaw yung buong paligid. At nagkaroon siya ng pagkakataon na makita ng malapitan ang isa sa mga nilalang na iyon. Nang sunggaban nito ang isa nilang kanayon na nakahiga malapit lang sa bahay nila. Laking gulat din siyang nang makita niya ang nakakatakot na itsura nito, pagkat nakakahawig ito ng isang taong lobo. At nakakatakot yung mga matutulis at malalaki nitong ngipin na nababalutan ng makapal na laway na agad na palitan ng dugong pulang-pula matapos na sunggaban yung kanilang kanayon. 2 uri ng nilalang yung nasaksihan niya nung gabing iyon. Ang isang uri ay walang anumang buhok na mayroong matulis na tenga. Sarat ang kanilang mga ilong at may kalakihan ang kanilang mga bibig na nagtataglay
na mga ngiping matutulis. At puro itim ang mata ng mga ito, hindi tulad doon sa mga taong lobo na mapupula ang kanilang mga mata. Natulala si Insyang dahil sa kanyang mga nakita at hindi na nakagalaw pa sa kanyang kinatatayuan. At dumaloy ang mainit niyang ihi nang hindi na niya iyon napigilan. Doon na siya naihi at hindi doon sa kanilang palikuran. Hanggang sa naramdaman niyang may humawak sa kanyang braso at narinig niya ang boses ng kanyang ama. Mabilis silang kumilos at lumikas. Kasama ng iba pa nilang kanayon ay nagsitakbuhan sila palayo sa kanilang mga bahay. Mabilis nilang tinungo ang kagubatan. Marami-rami din silang mga nakatakas, pero sigurado din sila na marami ang mga nasawi. Nagpasya silang doon na lang manirahan pansamantala. Humanap sila ng mga yungin. Umasa sila sa panguhuli ng mga hayop at isda sa ilog para sa kanilang pagkain. Kalaunan ay nagtanim din sila gamit ang mga pinhi na nakuha nila mula sa mga gulay na ligaw at talamang ugat. Hanggang sa nakabangon sila at nagsimulang magkaroon ng isang maliit na nayon. Mabilis na lumipas ang panahon hanggang sa isang araw ay naisipan nilang bumaba mula doon sa tinitirahan. At nagulat sila nang makita ang naging malaking pagbabago sa dati nilang pamayanan. Natatayuan na ngayon iyon ng isang malaking bahay na yari sa bato. At nagulat sila nang makita yung babae na nakadungaw doon sa balkonahe. Bigla silang naparamdam ng puot. Nagngit-ngit ang kanilang mga kalooban nang makita nila ito. At ang malawak na lupa sa tabi ng bahay ay tila ginawa nilang asyenda. Maya-maya ay may isa pang lalaki ang sumama dun sa babae. Masayang-masaya ang mga ito. Inangkam nila ang lupang pagmamay-ari ng mga dating naninirahan doon. At ang matindi, nang makarating sila sa bayan ay matunog ang usap-usapan ukol sa mga kababalagang nangyayari. Nag-umpisa na rin palang kumalat ang tungkol sa mga aswang na sila ang unang nakaranas ng nakakakilabot na bangis ng mga ito. At hindi lang sila basta pumapas lang ng mga tao, kundi plano din pala nila magparami. Kung kaya mula sa iba't ibang bayan ay mayroon silang hinahawaan. Nalaman nilang mahusay pala talaga ang mga ito sa pagpapanggap. Negosyante at mayamang kasindero ang kanilang ginagawang pagpapakilala, na walang kamalay-malay yung mga taong nakakasalamuha nila at nakakadaupang palad. Naaswang palang mga ito at ang pangunahing layunin ay ang makapangsila. Kaya sa pamamagitan ng manggagamot na kanilang kanayon na kasama nilang nakaligtas ay kanilang inalam kung paano nila malalabanan ang mga ito kung sakaling kanila uling makasagupa. Ngunit isang paraan lang ang dapat nilang gawin para malaman kung tatalab nga ba at mabisa yung kanilang mga ginawang pangontra sa aswang. Walang iba kundi ang kanila itong subukan. Kaya bumuo sila ng 2 pangkat na magsasagawa ng pagsubok sa mga ginawa nila sa magkaibang dako. Ang grupo ng tatay ni Lola Insyang ay nagpunta sa kaanak nito at doon naisipang gamitin yung ginawa ng manggagamot. Pero nagulat sila nang malamang yung mismo nilang kaanak ay aswang na rin pala. Namuntik pa nga silang mapahamak. Buti na nga lang
at natunugan din nila kaagad nang papasukin na sila sa pamamahay nito. Naagad silang sinunggapan ng buong mag-anak, pero mga nakahanda na nga sila dahil naamoy na ng tatay ni Lola Insyang yung nagbabadyang panganib. At sa kabutihang palad naman ni isa sa kanila ay walang nasugatan o napahamak. At doon nila nalamang epektibong pangontra sa mga ito ang asin, bawang at luya. Nadiskubre din nila na isa sa kahinaan ng mga ito ay ang kanilang anino, na kapag iyong nataga ay tumatalab sa mismo nilang katawan. Kaya mula noon ay nagpasya na silang bumaba at nanirahan sa kapatagan. Ibinahagi din nila ang mga kaalamang natutunan kung papaano pupuksain ang mga aswang. Kung kaya doon na nagsimulang magkaroon ng sagupaan ang mga tao at aswang doon sa kanilang bayan. Pero habang tumatagal ay lumalaki na rin ang kanilang pamilya at dumarami ang kanilang mga nahahawaan hanggang nagsipangalat na ang mga ito sa iba't ibang lugar. Nagumpisa na rin sumulpot mula sa ang kanila Lola Insyang yung mga kalalakiang itinalaga nila para lumaban sa mga aswang. Lahat sila ay may taglay na agimat at puno ng kaalaman kung paano makapatay ang mga aswang. Si Lola naman, nang sumapit na sa hustong gulang, ay naging isa ring manggagamot at sa maraming pagkakataon ay nakasagupa sila ng mga aswang. Pero ang inaasahan nila na muling makaharap ay yung sumugod sa kanilang baryo noon. Hanggang sa nagpasya nga silang gumanti at sugurin ang malaking bahay na pato. Ngunit nagulat sila nang ang kanilang maabutan na naroon lang ay yung mga alagad na mga ito. Napalagay nila ay natunugan ng mga ito yung kanilang gagawin. Naisip rin nilang marahil ay may pinapadala ang mga ito para magmatsyag sa kanila. Kung kaya nalalaman ng mga ito ang kanilang mga ikinikilos at plano, madali nilang nalipol at napuksa yung mga naiwang alipin ng mga ito doon sa kanilang asyenda. Kaya matagumpay nilang nabawi ang kanilang mga lupain. Kung kaya, nakabalik sila sa dati nilang mga tirahan. Pero hindi doon nagtapos ang kanilang mga labanan. Kwento ni Lola, nang siya ay makapag-asawa na at magkaroon ng sariling pamilya, ay minsan na silang binalikan ng isa sa mga aswang na kasamang sumugod noon sa kanilang baryo. Pero dahil sa malawak na ang kanyang kaalaman, ay hindi naman ito nagawang saktan sila at magawa yung masamang balak. Ngunit hindi nga lang rin niya ito nahuli. At hanggang sa huling hininga ni Lola, kahit nasa Maynila kami, ay nababalitaan namin mula sa aming mga kamag-anak ang paminsan-minsang nangyayaring kaguluhan doon. Dahil hindi pa rin natigil ang away nila, na ang sabi pa nila sa amin, ang kadalasang lumilikha na ng gulo ay yung mga salin lahi na ng mga aswang, mga bagong tugo at binhi nila. Kaya sa sarili ko pong opinyon at pananaw, hindi na siguro matatapos pa ang alitan nilang ito hanggang sa magunaw na siguro ang mundo. Kwento po ng tatay ko, may pagkakataon noon na napalot ng matinding kababalagan at kadiliman ang kanilang nayon. Pakiramdam nga raw nila noon ay parang pinalikuran na ang kanilang baryo at wala man lang silang mahinga ng tulong. Malimit magana ang mga hindi maipaliwanag na kababalagan tuwing sumasapit ang gabi. Kung kaya, wala ni isa sa kanila ang nagkalakas loob
na lumabas pa kapag nagsimula ng kumalat ang dilim. Ang totoo, sabi ng tatay ko, nakita pa lang nila na papalubog na ang araw, ay hindi na nila itinutuloy pang umalis ng bahay. Ayon sa pagkaunawa nila, nag-umpisa umano ang mga nakakakilabot na pangyayari doon sa kanilang lugar nang may dumating na isang mayamang lalaki. Isa itong mataas at mistiso na lalaki na mahalata mo kagad na iba ang kanyang lahi. Noong una ay normal lang naman ang lahat. Pumupa pangaraw ito ng mga tao doon sa kanilang nayon para gumawa ng bahay niya. Bagaman hindi pa lakibo ang nasabing lalaki, maliban doon ay wala naman na silang nakitang kakaiba dito. Meron itong dalawang alalay na siya niyang tagapagsilbi. Maayos itong magpasweldo at wala silang naging anumang problema pagdating sa perang pambayad sa kanila. Kuminsan pa nga ay labis pa ang kanilang tinatanggap kaysa sa kanilang dapat na sahurin. Malaki ang ipinagawa nitong bahay at yari sa bato. Siya ang may pinakamalaking bahay doon na matatagpuan sa itaas na bahagi ng bundok at nakiwalay sa kanila. Nang matapos na ang bahay nito, ay hindi na nila muli nasilayan pa yung lalaki at nagsimula na rin yung mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ilan sa kanilang mga kanayon ang nakakapansin, partikular na ang mga kababaihan na tila ba mayroong nakamasid sa kanila kapag sila ay natutulog. Nagsisimula ang lahat sa pagtahol ng kanilang mga alagang aso at masusundan ng nakabibinging katahimikan. Pagkatapos ay doon na sila magsisimulang kilabutan pagkat parang may mga matang nakatingin sa kanila. Hanggang sa isang dalaga sa kanilang nayon ang bigla ang namatay. Wala itong anumang sakit kung kaya marami ang nagtaka, lalong-lalo na ang kanyang mga magulang. Ang kapansin-pansin nang suriin nila ang katawan nito ay may nakita silang 2 butas sa leg nito na iyon ang itinuturo nilang dahilan ng pagpanaw ng dalaga. Ang paniwala nila noon ay gawa iyon ng ahas na maaaring tinuklaw ang dalaga habang ito ay natutulog. Pero nagsimula na silang magkaroon ng mga masamang hinala dahil na rin sa mga sumunod na nangyari. Noong mga panahong iyon, kwento ng tatay ko, ay hindi pa uso sa kanila ang pag-imbalsamo. Sila lang rin ang nagtutulong-tulong sa paggawa ng kabao. At isang gabi lang nila pinaglalamayan ang taong namatay. Isang araw, habang inaasikaso ni tatay yung kanilang mga alagang hayop, ay napansin niyang kulang ng isa yung kanilang mga alagang kambing. Kung kaya, hinanap niya ito. Sa paghahanap niya, ay nakarating siya doon sa lugar na itinalaga nilang libingan. Yung maliit na sementeryong iyon ay sakop pa ng lupang pagmamay-ari ng kanyang lolo at ibinahagi na lang para gawin nilang libingan ng kanilang mga namayapa. Kapalapit pa lamang siya doon ay narinig na niya kaagad yung tunog ng kambing. Kung kaya, dali-dali niya itong pinuntahan at nakita niya itong nalusot ang kalahating katawan sa butas. Nang makalapit na siya ay medyo kinilabutan pa ang tatay ko. Dahil sabi niya
doon lumusot yung kambing kung saan naroon yung kanayo nilang dalaga na pangalawang araw pa lang nakalibing doon. Nagtaka din siya kung bakit nagkaroon ng butas doon at hindi na maayos yung pagkakatusok ng krus na kahoy sa putol nito. Magkaganon pa man, ay isinantabi na muna ni tatay sandali yung mga tanong na naglalaro sa kanyang isipan. At itinuon na muna yung kanyang atensyon sa alaga nilang kambing. Lakas loob niyang nilapitan pa ito at saka hinawakan. At nang kanya na itong hihilay, ay nagulat siya nang bigla na lang iyong humulagpos sa kanyang mga kamay na tila ba may malakas na pwersang humilad doon pa ibaba. Dahil doon ay napatakbo na ng tuluyan si tatay. Nakaramdam siya ng matinding takot dahil sa pangyayaring iyon. At agad niyang ikinuwento yung nangyari sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Mabilis na pumalat sa kanilang nayon yung balita at nagdulot iyon ng matindi ring takot sa kanila. Nang sumunod na araw, may panibago na namang balita silang nasagap. Dalawa umano sa mga alagang kambing ng kanilang panayon ang natagpuang patay. Unang pagkakataon iyon na mangyari sa kanila dahil tahimik talaga ang kanilang lugar at walang masasamang loob dahil magkakakilala silang lahat. At tuluyan nang pinalo ng matinding kilabot ang kanilang buong nayon. Nang isang gabi, ay makita mismo ng mag-asawa ang kanilang namatay na anak na dalaga. Na nilalantakan naman yung kanilang mga alaga. Nakaramdam pa nga ng tuwa ang mga magulang nito nang makita siya. At gusto pa sana nila ito yakapin. Ngunit nang mapansin sila nito, ay sila ang kaagad na pinalingan. At mabilis itong kumilos para sila naman ang atakihin. Kwento pa ng mag-asawa, parang hindi sila nakikilala ng kanilang anak at wala ito sa kanyang katinuan. Itim na itim ang mga mata nito na napabalot lahat iyon at wala kang makikitang puti. Mayroon din umano itong matutulis ng ngipin at pangit. At kapansin-pansin na nalulukuban ito ng isang maitim na kapangyarihan o masamang espiritu. Kung kaya, ganon ang kanyang ikinikilos at tila ba walang nakikilala. Buti na lang at natuwa nilang makatakas na nakapasok agad sila sa loob ng kanilang pamamahay. Napagkasunduan nila na hanapin ito dahil sa pinsalang itinutulong sa kanilang mga alagang hayop at isinasagawa nila iyon sa araw. Labag man sana iyon sa kagustuhan ng magkasama pero wala na rin silang nagawa pa. Dahil kahit sila mismo ay mapapatunayan nilang hindi na iyon ang kanilang anak. Sa kanilang paghahanap ay una na nilang pinuntahan ang pinaglibingan nito at doon ay nagulat sila nang makita nilang parang hinupay ang libingan nito at wasak na ang ataon. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paghahanap hanggang sa nasumpungan nila ito nagtatago sa isang maliit na yungin at mahimbing na natutulog. Ang problema sa akin ni tatay, nagdalawang isip umano ang kanilang mga panayon sa kung sino ang papatay sa dalaga. Ni isa kasi sa kanila ay walang may gusto na saktan siya. Hanggang sa magising ito at nang magdilat ng kanyang mga mata, ay namalas mismo nila nung sinasabi ng mga magulang nito. At hindi ito nangiming
suguring agad sila. Kung kaya, napaatras sila at napatakbo. Ngunit sinundan pa rin sila nito. At nang lumabas doon sa yungin at matamaan ng liwanag, ay nakita nilang umusok at tila ba nasunog ang balat nito. Kung kaya, nagmamadali itong bumalik sa loob. Kitang-kita nila ang matinding galit ng dalaga. At nang kanila ito muling harapin, ay inatake silang muli. Dito na sila umaksyon. Tinaga nila ito at tinusok ng kanilang mga dalang matutulis na sipat. Pero hindi nila ito mapatay-patay at patuloy pa rin lumalaban. Hanggang sa isang sibat ang tumama sa dibdib nito na tinamaan ng kanyang puso. Doon pa lang nila nakitang humupa ito at napansin nilang kinapos na ito ng kanyang paghinga at lumaylay na ang ulo. At hindi pa doon nagtapos ang lahat ng mga kababalagan. Dahil nang tuluyan ng bumagsak sa lupa yung dalaga, ay napansin nilang unti-unting nasunog ang katawan nito na animoy natingin sa matinding init. At pumailan lang yung ibang mga naabong bahagi ng katawan nito sa hangin. Mula noon, ay wala na talagang naglalakas loob na lumabas pa ng kanilang tahanan kapag gabi. Sa araw ay patuloy ang kanilang normal na pamumuhay. Pero sa gabi, balot ng matinding takot at makababalagan ang kanilang buong nayon. At ang pagkamatay na iyon ng dalaga ay nadagdagan pa. Dalawa pa sa kanilang mga kanayong ang biglaang namatay. At tapo may kagat sa leeg ang mga ito na sinipsip ang kanilang dugo. At kahit mabigat sa loob ng kanilang mga kaanak, sa takot at pag-aalala, napakamatulad sa dalaga yung sapitin ng kanilang mga mahal sa buhay, ay kanila nang tinarakan ng mga itong nagtulos sa kanilang dibdib. Ahoy ito ng isang dulo ay pinatulis. At kanila pang dinadaganan ng mabigat tulad ng malalaking bato ang kanilang mga taon. Tuwing gabi ay hindi napapanatag ang kanilang nayon. Nararamdaman nilang mayroon talagang gumagana. Hanggang sa may dumating sa kanilang baryo na isang matanda. Una pa lang nilang nakausap ito, ay naramdaman na nilang tila may kakaiba sa kanya. Nagtanong ito sa kanila kung mayroon ba silang nararamdamang kakaiba tuwing gabi. Kung kaya, kanila nang ikinuwento sa matanda yung mga nangyari sa kanilang nayon. At sinabi nito na sa tamang lugar na nga siya. Pinayuhan sila ng matanda na maglagay ng mga bawang sa palibot ng kanilang mga bahay at dalasan ang ginagawa pananalangin. Dahil lumaharap umano ang kanilang nayon sa isang malaking peligro na noon pa lang daw nila mararanasan. Pinalabas din niya sila ng mga bagay na yari sa bilang. Sinabi niya huwag na nilang panghinayangan niyon. Nagduda naman ang iba sa kanila sa matanda at sinabi nais lamang silang lokohin at pagnakawan ito. Pero nagulat sila pagkat nang makarating sa matanda ang ganong uri ng mga pananalita ay kanyang sinabi na bibiliin niya at papalitan ng ginto ang kanilang mga pila. At sa gitna nga ng kanilang pagpupulong ay nanlaki ang kanilang mga mata. Nang ihagis ng matanda ang isang supo na yari sa tela at tumambad sa kanila ang maraming gintong barya. Itinuro sa kanila ng matanda na yung pila ay mabisang pangontra sa mga nilalang na kasalukuyang nagkakalat ng lagi sa kanilang baryo.
Ayon sa lolo namin, naganap ito doon sa kanilang probinsya. Mahabang panahon na ang nakalipas. Tungkol ito sa dalawang magkaibigan na mga ngaso. Nung mga panahon iyon kasi ay lagaan na pa at nakahiligan ng mga tao ang pangangaso para na rin sa kanilang ikabubuhay. Lalo pa nga at yung mga kabundukan noon at kagubatan ay talaga namang luntian pa at pinananahanan ng napakaraming mga hayop. Nasabi pa nga ng lolo namin, may mga usap pa noong mga panahon iyon at napakaraming mga baboy ramo. Kaya marami talaga ang naingganyong mga aso. Isang araw, ang nasa kagubatan ang magkumparing Tino at Dato upang mga aso. Kakarating pa lang nila ay may namata na kagad silang isang pamilya ng mga baboy ramo. Kaya humanap agad sila ng magandang pwesto. Mabilis silang umakyat na magkaibigan sa dalawang puno kung saan sa tingin nila daraan ang mga nasabing baboy. Dahil na rin sa kanilang karanasan kung kaya sa itaas sila pumwesto, pagkat iyon ang pinakamainam at pinakamabisang paraan. At nang malapit nang tumapat ang mga ito sa kanila, ay naganda na sila. Nagsenyasan sila. Yung dalawang pinakamalalaki sa grupo ang kanilang punteriya. Tag-isa silang magkaibigan. At nang tumapat na ang mga ito sa kanila, ay agad na silang tumalon, hawak ang kanilang mga mahabang sipat. At nang tumarak ang mga sipat sa kanilang mga katawan, ay umalingaw-ngaw ang malalakas na tinig ng dalawang baboy ramo sa buong kagubatan. Kasabay noon ay nagpulasa naman ang iba pang mga kasama nila. Nagawa pang makatakbo ng dalawang baboy ramo. Dala na rin ng pagkagulat ng mga ito. Pero alam nila Tino at Dato na di na rin magtatagal ay babagsak na rin ang mga ito at hindi na makakalayo pa ng gusto. Pero napangiwi si Tino at hindi nagawang makasunod kay Dato upang sundan at puntaan yung kanilang mga nahuli. Pagkat hindi maganda ang naging pagbagsak niya, natapilok siya nang matapakan ang malaking ugat ng punong kahoy na kanyang inakyat. Kaya naupo na lamang muna siya at sinabihan ng kanyang kumpare na siya na lang ang kumuha ng kanilang mga nahuli. Makalipas ang ilang sandali ay nagbalik na si Dato. Dala ang kanyang nahuling baboy ramo. Nung mga sandaling iyon ay nakakaramdam pa rin si Tino ng sakit bunga sa kanyang pagkakatapilok. Pero hindi na kasing sakit nung una. Ngunit ramdam na ramdam pa rin niya yung sakit na dulot noon. Nang tingnan ni Dato ang paa ng kanyang kaibigan, ay nakita niyang namamaga na iyon. At sa tansya niya ay malupa ang naging pinsala nito. Nabalian siya ng buto. Napansin din niya na may namumulang dugo sa bahaging na pinsala. Kaya nagpaalam na muna si Dato sa kanya at sinabing kukunin lang niya kung isa pang baboy ramo na napatay ni Tino. Pagkaalis ni Dato ay sinubukan ni Tino igalaw yung kanyang paang natapilok. Pero nasaktan lamang siya. Muli siyang napangiwi nang subukan niyang igalaw iyon. Maya-maya pa ay dumating na rin si Dato. Dala ang baboy ramo na nahuli naman ni Tino. Sabay tanong sa kanya kung ano na ang kanilang gagawin. Paano nila matadalang lahat
ang kanilang huli na ganun ang kalagayan ng kanyang kaibigan pagkat malayo pa ang sa kanila. Sinabi ni Tino na makabubuti siguro kung manatili na lang muna sila doon at kanila na lang karnihin ang isa sa mga nahuli nila. Sumang-ayon naman si Dado at sinabing kinabukasan, madaling araw pa lang ay lalakad na siya papalik sa kanila upang magsama ng maaaring makatulong sa kanila sa pagbubuhat ng nahuling baboy ramo ni Tino. At gano'n nga ang kanilang ginawa. Kumuha na muna si Dado ng karning mailuluto sa isa sa mga baboy ramo upang may makain sila. At di nga nagtagal ay pumailan lang na sa kagubatan yung usok ng siga ni Dado at nagsimula na siyang mag-ihaw. Ilang sandali pa ay unti-unti nang kumalat ang dilim. Kung nakakatakot yung gubat na iyon sa araw, ay napansin nilang mas nakakakilabot pala iyon sa gabi, lalong-lalo na para sa mga taong hindi pa naranasan ang pangangaso. Sila kasi, bagaman nakakaramdam din ng takot, ay madali nilang napaglalabanan niyon pagkat mga sanay na. Habang kumakain na silang magkaibigan, ay bigla na lang sila nakarinig ang napakaraming ibon na tila ba sabay-sabay na lumipad. Kaya agad silang natigilan at napahawak kapwa sa kanilang mga itak. Nakiramdam silang dalawa at dahan-dahang inilibot ang kanilang mga paningin. Ngunit limitado lamang ang kanilang maaaring makita hanggang doon lang sa naaabot ng liwanag ng kanilang siga pagkat napakadilim ng gubat. Bagaman maliwanag ang buwan ng gabing iyon, ay napapayuhan kasi ito ng mayabong na mga dahon nang naglalaki ang puno, lalong-lalo na yung kanilang kinalalagyan. Kaya kahit anong gawin nilang sanayin ang kanilang mga paningin sa dilim, ay hirap silang maaninagan yung bahaging hindi naaabot ng liwanag na nagmumula sa siga. At kapwa sila nagulat. Napagya pa nga silang napaatras nang makita ang tatlong taong nakatayo na sa gawin nilang likuran. At bago pa sila makapagsalita at makagawa ng anumang hakbang, ay narinig nila ang tinig nung isa na nagtanong kung bakit sila naroon at kung ano ang kanilang ginagawa sa buong na iyon. Kahit nag-aatubili ay sumagot si Dado at sinabing naroon lamang sila para mangaso nang upang sa ganon ay may maipakain sa kanilang pag-anak. Ibinaling naman ng lalaki yung kanyang pansin kay Tino at napatingin ito sa kanyang paa. Nagsalita itong muli at tinanong kung ano nangyari sa kanya. Kaya kanilang inilahat kung bakit napinsala ang paa ni Tino. Sinabi ng lalaki na kailangan pala nila ng tulong at kung papayag daw sila ay maaari nila silang isama sa kanilang nayon at doon na magpalipas ng gabi pagkat kailangang magamot ang paa ni Tino nang upang sa ganon ay hindi na lumala pa. Nagkatinginan naman yung magkaibigan. Kapwa sila tupiling at nagdadalawang isip. Na agad namang iyon napansin ng lalaki kung kaya muli itong nagsalita at sinabing sa kanyang palagay ay wala na silang magagawa pa at mapagpipilian dahil lubha umanong delikado ang gubat para sa kanila. Kung kaya
hindi makabubuti kung ibibigay nila ang kanilang pagtitiwala sa kagubatan kaysa sa kanila na nag-aalok ng tulong. At nagtanggal ang talukpo sa kanyang ulo yung lalaki. Doon nila napansin na isa na pala itong matanda, pagkat hindi halata sa boses at pananalita nito. Agad na pumasok sa isip ni Dado ang isang ermitanyo, pagkat ganon ang nakakawit nito. Ang kaibahan nga lang ay wala itong hawak na tungkod at mukhang matipuno ang pangangatawan. Muling nagkatinginan ang magkaibigan na tila ba binabalanse pa nilang mabuti ang mga sinabi sa kanila ng matanda. Napatingin ang magkaibigan sa kanilang mga nahuling baboy ramo. Narinig naman nilang nagsalita ang isa pang lalaki na kasama ng matanda at sinabing wala silang dapat na alalahanin patungkol sa kanilang mga nahuli. Sila na raw ang bahalang magdadala ng mga iyon at ni isang hibla ay walang mababawas sa mga ito, pagkat marunong rin daw silang mga aso at maghanap ng sariling makakain. Pabirong sabi pa nito. Katunayan nga raw ay sila pang dalawa ang kanilang paghahandaan at pakakainin, pagkat marami silang pagkain at sagana sa karne. Natahimik silang magkaibigan sandali at patuloy na pinag-isipang mabuti kung sasama ba sila o mananatili na lang doon sa gubat. Tila nainip naman ang mga lalaki at sinabing sila ay nagmamagandang loob lamang. Kung ayaw naman daw nila ay hindi nila sila pipilitin at tumalikod na ang mga ito. Kung kaya, biglang nagsalita si Tino at sinabing sandali lang, sasama na raw sila sa mga ito. Sumang-ayon naman si Dado sa naging desisyon ng kanyang kaibigan, pagkat lupa na rin siyang nag-aalala sa lagay ng paa nito. Naisip niyang magandang pagkakataon na rin iyon nang upang sa ganon ay magamot ang paa ng kanyang kaibigan na si Tino. Matapos maalalayang makatayo si Tino ay lumakad na sila, at tulad ng sinabi ng mga lalaki, sila nga ang nagbuhat ng kanilang mga nahuling baboy ramo. Pati ang mga kagamitan ni Tino ay sila na rin ang nagdala, maliban sa sibat nito, pagkat ayaw niya iyong bitawan. Pinalalayan ni Dado ang kanyang kaibigan at hinayaan niyang mauna ang mga lalaki, pagkat sila ang nakakaalam ng daan. At isa pa, mas mainam na rin yung ganon na nasa ulian sila para nakikita niya lahat nilang mga galaw. Habang nasa daan ay panay naman ang kwento ng matanda. Ginagawa niya marahil iyon para hindi sila mapagod sa ginagawa nilang paglalakad at upang hindi nila gaanong maramdaman ang pagod. Kahit yung isa, paminsan-minsan ay pumapalit upang magkwento. Pero yung isa sa mga ito ay tahimik lamang at ni minsan ay hindi nila narinig na nagsalita mula nang makita nila ito. At kapag sila'y nagpapahinga, napapansin ni Dado yung mga matataling na pagtitig nito, na dahil doon ay lalo siyang hindi na komportable. Parang punong-puno ng galit ang mga titig na iyon. Kung kaya, napapaisip si Dado nung mga oras na iyon kung ano kaya ang pinaghuhugutan ng lalaki at bakit gano'n na lang ang nararamdamang galit nito na nakikita niyang lumalabas sa kanyang mga mata. Nag-aapoy
ang mga iyon sa galing. Kung kanilang tatansyay, ay halos 3 oras din silang naglakad bago nila narating yung sinasabi nilang na yon. Napansin kagad nila Dado na maraming mga tao ang nasa labas ng kanilang mga tahanan. Ibang-iba kumpara sa lugar nila na maaga pa ay halos natutulog ng lahat ng mga tao. Biglang may naramdaman siya sa kanyang balikat. Medyo nagulat pa nga siya pagkat natatandaan niyang nauunang naglalakad sa kanila yung matanda at sa isang iglap ay nasa likuran na niya. Sinabi nito sa kanya na mayroong ipinagdiriwang sa kanilang nayon noong mga oras na iyon. Kung kaya, nasa labas pa ang mga tao. Iginala pa ni Dado yung kanyang paningin. Bawat madaanan nila ay kanyang pinagmamasdang mabuti. Tila bigla namang tumahimik ang mga tao at itino ng pansin sa kanila. At nakita niya titig na titig talaga ang mga ito. Napakiramdam niya ay para bang noon lamang nakakita ng tao ang mga ito. At isa sa mga naroon ay nakita ni Dadong napatingalang bigla at animoy isang mabangis na hayop na umangit. At tila hindi niya mapigilan ang mga kamay na naninigas. At nang muli siyang titigan nito ay nagulat si Dado pagkat nakita niya ang namumuting mga mata nito. Muli siyang tinapik ng matanda sa balikat at sinabing huwag na umunong pansinin iyon pagkat kanayo nila iyon na sadyang may sira ang ulo. Ngunit para kay Dado ay iba na ang kanyang pakiramdam.